Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Nagpalang umaga mga kapatid, Sabado ng umaga. Ayan, April 5. Good morning na po sa bawat isa, sa mga maagang nagising. Ayan, good morning po Pastor Jeff. Good morning Father Nilito. Sister Jing, good morning. Patuloy po natin siyang i-share yung ating pong live streaming sa umagang ito. Ating pong mga kilala, kaibigan. Ayan, para po ay sila naman ay makapakinig ng ating pong daily vibrant word. Kung pinagpala na po ang umagang ito mga kapatid. Hallelujah. Sister Lolita, good morning. Sister Alicia, yan. Bago tayo pa mag-umpisa, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Sister Adura, good morning. Alayan po natin ang papuri at pagsamba, Panginoon, sa umagang ito. Tayo magpasalamat sa Kanya, sa Kanyang pag-ibig. Salamat tayo sa Kanya sa pagtubos niya sa atin. Ayan. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
for the forgiveness, Jesus. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pagsamba, pagluwalhati sa umagang ito. Masalamat minsan pa. Thank you, Lord God, na minsan pa kami ginising po ninyo, Panginoon. Iningatan po kami sa magdamag. Salamat po ng marami. Isang pa sa umagang ito, Lord, patuloy po namin tinataas, nilalapit sa iyo ngayong gawain. Ang daily vibrant word, Lord. Kung maghari ka po manguna mula sa umpisa, sa aming pagtatapos, Lord, pagharian niyo po kami. Let your word be preached according to your will, Lord God. In season and out of season, Lord God. Paghari po kayo, Lord God. Tago mo lamang yung lingkod, Panginoon, sa inyong likuran. Let your name be exalted, be glorified, be magnified, Lord, sa umagang ito. Inhalangan ko po namang devour sa araw po nito, Panginoon. Salamat po, Lord, all the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen. Ayan, good morning na mga kapatid. Sister Yuni, Tatay Erning, good morning. Isang pinagpalang umaga. Napakasarap po umawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Ayan, karapat-dapat po siyang tumanggap ng pagsamba sa umagang ito. So, ang ating pong topic ngayong umaga, ating pong pagbulay-bulayan, it's all about hardship, no? Pagsubok. Sabi po dito sa ating title, sunod-sunod ba o sabay-sabay ba ang pagsubok sa buhay mo? Sabi po ng Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. Sabay-sabay ba ang mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay ngayon? Ito po ay katanungan na kailangan natin ng maliwanag na kasagutan. Kaya nga ang ating pong verse, it's Genesis chapter 50 verse 20. Ito po yung buhay ni Joseph. Isa po sa pinakamakasaysayan at matalinghaga at punong-puno ng aral, yung pong buhay ni Joseph. Ito pong Genesis chapter 50 verse 20, ito po yung picture ng coming Messiah. Sabi po niya dito, masama ang ginawa niyo sa akin. Ito po ay kinakausap niya yung kanyang mga kapatid. Ngunit ipinahintulot ito ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami. Titingnan natin ang buhay po ni Joseph, ay ito na ata yung pinaka mapait, masakit na kanyang dinanas, kasi pamilya pa niya ang involved dito. Minsan sa atin din, kaya nga ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay po natin, minsan kapag nakakaranas tayo ng mga samot-samo mga pagsubok, minsan pamilya pa natin yung suspect o kaya yung dahilan bakit po tayo nagkakaganito. Hindi po malayo na si Joseph po ay pinagkaitan, no? Titingnan natin, trinidor, at na masama pa dito, ibininta, no? Para lang kalakal, no? Para lang isang gamit o unit para ibinta mo. At masama pa doon, hinuhulog sa balon. 'Di ba? Minsan may mga bagay tayo na naranasan sa buhay natin. Minsan balon. Nahulog tayo sa balon dahil sa daming mga pagsubok sabay-sabay. Pero yung pala may deeper implication. Kaya kung titingnan natin ang buhay ni Joseph, yung simula niya mapait, no? Masakit na dinanas niya, pero yung ending niya tagumpay, no?
Kaya sabi niya, you intended me to harm. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Kaya nga sabi ko kanina, yung Genesis chapter 50 verse 20, ito po yung picture ng coming Messiah. Di ba, mga kapatid? Kaya ang buhay Kristiyano, dapat ina-anticipate natin yan. Na talagang ang buhay po natin ay punong-puno yan ng mga pagsubok. Wala pong quote-in-quote na Christian o na after na tumanggap sa Panginoon na wala na lahat ng problema. Wala pong ganon. Karamihan nga o kadalasan nga lalong dumadami, sabay-sabay yung mga problema dumating sa buhay po natin. Kasi tayo po ay nabubuksan yung ating mga kaisipan. Ipinapakita ng Panginoon malinaw yung mga masamang ginagawa natin. Di ba? Kaya, pag sinabi pong concurrence, no? Yung concurrence sa tinatawag, ito po yung pagsang-ayon o sabay-sabay na pagdating ng mga problema. Sabi nga, an aspect of God's providence whereby He cooperates with created things in every action, directing their distinctive properties to cause them to act as they do. It teaches that God's provide of providence and human responsibility work together without contradiction. Kaya nga dito po nahango yung Romans 8:28. All things work together for good. Di ba? Si Lord, lagi siyang nakikipag-cooperate sa mga kaganapan sa buhay po natin. No, mga kapatid. Kaya lang kung minsan, biniblame natin ang ating pong Panginoon. Lord, parang wala ka sa eksena. Lord, parang wala ka doon sa senaryo. Bakit mo ako pinabayaan? Tanda natin mga kapatid, God will never leave us. God will never forsake us. Lagi siya nakipag-cooperate. Even si Joseph nandoon sa balon, nandoon si Jesus. Diba? Nung siya bininta ng kanyang mga kapatid, nandoon si Jesus. God cooperate. Lagi ang Diyos nandoon sa eksena, mga kapatid. Kaya wag natin siyang sisihin o i-blame sa mga problema po natin. Kasi minsan, kapamaraanan ng Diyos para sa huli makikita mo yung pagkilos niya sa iyo. Tanda natin, sabi ko nga kanina, sa binasa natin, sa huli, kung sa pelikula, yung bida nagpabubog muna. Diba? Sa umpisa, nagpabubog muna yung bida. Pero nung malapit lang matapos, tinalo niya lahat ng kanyang mga kalaban. Nagtagumpay siya. Mga kapatid, ganoon si Joseph. Nung kanyang simula, mapait, masakit, mabigat. Pero yung katapusan ng kanyang kwento, ng buhay niya, nagkaroon ng katagumpayan. Nagkaroon ng matinding impact sa sangkatauhan. Kasi may layunin ang Panginoon sa buhay po niya. Kaya ikaw ngayon, no, kung nakakaranas ka ngayon ng mga pagsubok sa buhay mo, samot-samo mang pagsubok, sabay-sabay man ang pagsubok, sunod-sunod man ang pagsubok, tandaan mo, may plano si Lord sa iyo. Diba? All things work together for good. Kaya sa ating pong puntos, mga kapatid, number one, God is actively involved in our daily lives. Pinabayaan ba ni Lord si Joseph? Hindi po. Ang dami nga lang niya pinagdaanan, pero yung pinagdaanan niya, magmula doon siya ay hinulog sa balon. Doon po kasi nag-umpisa yan ng kanyang mga kapatid. Sinamahan na siya ng ating pong Panginoon. Kaya kahit sa atin mga kapatid, pinaka-worst things na nangyayari sa ating buhay, kasama natin ang Diyos. He cooperates. Tanda natin yan.
Nandiyan si Lord. Kaya lang gusto lang ni Lord, dumaan tayo sa tamang proseso. Kasi pag napagtagumpayan mo ang mga problemang iyan, kapag nakalampas ka dyan, magiging testimony ka. Maganda yung outcome. Maganda yung output ng buhay mo. Hindi ka talunan. Di ba, mga kapatid? Kaya alam mo kung yung mga tao, ang dami pinagdaanan sa buhay, sila po yung mga taong matitibay. Sila yung mga taong hindi sumuko. Kasi alam nila, kapiling nila, kasama nila ang Panginoon sa kanilang laban na ito. Mahirap po na lumalaban ka sa mundong ito na ikaw lamang mag-isa. Hindi mo kapiling ang Diyos, hindi mo siya kasama. Mahirap, talo ka talaga dyan. Pero kung alam mo na ang pinagdadaanan mo masikip, mapait, okay lang yon. Kasama mo naman ang Panginoon. Diba? Ang problema kasi sa atin, mga kapatid, doon pala sa kalagitnaan ng takbuhin natin, humihinto na tayo. Yan. Nagre-reklamo na tayo. O kaya, biniblame na natin ang Panginoon. Lord, asan ka? Silent ka. Ang isang bagay dito, mga kapatid, si Lord, may time frame yan, no? Tanda natin, may time frame. Hindi 24 hours, okay ka na, no? Mga kapatid, meron siyang time frame. Pero, pag hanggat umaayon ka doon sa plataforma ng Diyos, yung tamang proseso, mga kapatid, till the end, sasamahan ka ng Panginoon. Gaya po nangyari kay Joseph. Siguro kung tayo, no, sa ganung mga pagsubok na naranasan niya sa buhay niya, kung tayo po ay walang cooperation, no, kung si Lord hindi na pag-cooperate sa atin, doon pala siguro sa kalagitnaan, ayaw na natin, no, baka titigil na tayo. O kaya, pinaka-worst scenario dyan, baka bumigay tayo, no? Pero si Joseph, alam niya ng laban na ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang Panginoon, mga kapatid. God is actively involved in our daily lives. Alam ng Diyos, mga kapatid. Alam niya yung kakayanan mo. Alam niya yung kahinaan mo. At alam niya kung kailan ka magtatagumpay. He is involved. Hindi lang involved, actively involved sa buhay po natin. Kaya ito po yung ating pinanghahawakan na kahit anumang mga problema dumating sa buhay natin, pagkasama natin ng Panginoon, tiyak, panalo tayo. God will never leave us. He will never forsake us. He will never abandon us. Lalo na yung kanyang mga anak. Tulad ni Joseph, hindi niya iniwan sa ere. Sinamahan niya hanggang sa dulo. Hanggang hindi nakakamit yung tamang justisya. Kaya ako hindi po naniniwala na lahat na nakakulong, no, sa kulungan ay guilty. Minsan meron dyan kapamaraanan ng Diyos para doon kagamitin ng Panginoon sa kulungan. Marami na po ng testimony dyan. No? Doon nila na kilala ang Diyos sa kulungan. Doon nila encounter ang Lord sa kulungan. Very significant, mga kapatid. Kasi si Joseph, nung siya po ay nakulong, di ba, hindi na hinto doon yung plano ng Lord sa kanya. May mga taong ginagamit para at the end, no, maparangalan mo ang ating Diyos. Number 2, nothing happens outside of God. Tanda natin, walang bagay na nangyayari sa buhay mo na hindi niya alam. Kaya nga doon po sa senaryo, nandun po sila sa laot, no? Sa Matthew chapter 8, verse 23-25, sabi po sa mga disipulo, then he got into the boat and his disciple followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat,
But Jesus was sleeping. The disciple went and woke him, saying, Lord, save us. We're going to drown. Lord, wala ka bang pakialam? Nakikita mo naman na palubog na tayo. Ikaw na natutulog pa. Tanda natin, nothing happens. Bad happens, nothing outside God. Si Lord ay nandiyan kasama mo. Kahit in a difficult situation, in a difficult moment, God is in control. Diba? Kaya nga, lagi natin sinasabi, kapag may Kristo ka sa buhay mo, panalo ka. Mga kapatid, panalo. Kasi nga, yung King of Kings and Lord of Lords, kasama mo. Diba, mga kapatid? Ano pa? May tatalo pa ba sa'yo? Kung ang may-ari ng buhay, may-ari ng kasangkatauhan ay kasama mo? Wala na, mga kapatid. Nothing happens outside of God. Number 3, God is actively working even through evil. Kaya nga yung time na siya po ay pinagkanulo ni Judas, alam ba ng Diyos yun? Alam po ng Diyos yun. Na darating ang panahon, si Judas ay huhudasin siya. Even the worst scenario, evil thing, alam ng Diyos. Mga kapatid. Si Peter ba alam niya na didinay sa 3 times? Yes. Alam ng Diyos yan. Wala nga tayong may tatago sa Panginoon eh. Kaya titingnan natin kanina, yung Genesis chapter 50 verse 20, iyan yung picture out ng coming Messiah. Kaya yung titingnan natin dito sa Acts chapter 2 verse 23, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you with the help of wicked men put him to death by nailing him to the cross. Ito po yung picture out ni Jesus. Na dating ang panahon, dating ang takdang panahon, na siya ay ipapako. No? Sa krus ng mga tao. Alam ng Diyos yun. Na siya ay magsasuffer. Alam ng Diyos yan. Alam ni Jesus na siya ay pagkakanulo ng mga tao. He knows everything. Para maligtas po tayo. To save, not you and me, to save the many. Yun po yung purpose ng Lord. Kaya minsan sa buhay natin, mayroong mga taong talagang nagbubuwis ng buhay para lang ma-save yung marami. Yan po yung ginawa ni Jesus. For God to love the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Iyan po yung heart ng ating pong Panginoon. Na tayo nga lang, kunti nga lang na naranasan natin. Minsan nga lang, halimbawa, nagkasakit tayo, grabe-grabe na yung ating pagsisisi sa ating pong Panginoon. Lord, nasaan ka ba? Ba't pinabayaan mo ako magkasakit? Paano hindi ka magkakasakit? Pinabayaan mo ang sarili mo. Diba? Pero kahit na pinabayaan mo ang sarili mo, nandiyan pa rin ang Panginoon kasama mo. Diba? Mga kapatid. O paano ba natin i-apply ito, mga kapatid? Number 1, ask God to increase our faith. Minsan po, kinukulang lang tayo sa pananampalataya. Kasi timitingin tayo doon sa nakikita natin. Tanda natin, we're living by faith and not by sight. Diba? Kinukulang lang tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Minsan kinukulang tayo sa prayer. Sa kanang na nanalangin kapag may mga pagsubok. Kapag banayad ang buhay natin, erase the Lord. Diba? Imbis praise the Lord, erase the Lord na nangyayari. Pero pag may pagsubok,
sisisihin ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, patatagin yung ating pananampalataya. Palakasin yung ating pananampalataya. Palakasin yung ating koneksyon sa Panginoon. Patatagin yung ating relasyon sa Panginoon. Yun ang kailangan natin. Dahil si Lord, all-knowing, omniscient, omnipotent, alam niya lahat ng bagay na mangyayari sa buhay natin. He knows everything. He is in control, mga kapatid. Ang kailangan mo lang, patatagin mo, palakasin mo ang iyong pananampalataya. Ask God to increase our faith. Number 2, accept God's sovereign decision. God is in control. Yung kanyang soberanya, hindi natin kayang arukin yan. Kaya nga, di ba, pag extraordinary na ang kaganapan, hindi mo na kaya yan, si Lord na ang may control niyan. Mga kapatid, the sovereign decision, kaya nga yung final say ay sa Panginoon, mga kapatid. Kasi nga, kahit nasa umpisa masakit, pero ang dulo niyan ay tagumpay. Why? Iyon po yung plano ng Diyos eh. Di ba? Iyon po yung plano ng Lord kay Joseph. Pagdadaanan mo ito mga ganito, madali ba? Hindi. Pero wag ka lang give up. I-increase mo lang yung pananampalataya mo. Palakasin mo yung pananampalataya mo. Palakasin mo yung connection mo sa akin. Sasamahan kita. At tiyak, pag natapos mo ito, pagsubok na ito, mapaparangalan mo ang Diyos. Ganun din tayo, mga kapatid. Huwag ka lang huminto, huwag ka lang mag-stop over ng matagal. Magpahinga ka ng konti. And then, magpatuloy. Tanda natin, mahaba pa ang ating takbuhin. Marami pa ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Marami pang mga kaluluwa ang nag-aantay ng gospel, mga kapatid. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Di ba sabi ni James, consider it pure joy. Di ba? Kung ikaw ay nakakaranas ng mga pagsubok. Minsan kasi, negative kaagad yung pumapasok sa isip natin. Akala natin, pinagkakaitan tayo ng Diyos. Akala natin, mamalupitan tayo ng Panginoon kapag may pagsubok tayo. Tandaan natin, mga kapatid, kaya nga ang mga kabataan ngayon, ang mga bata ngayon, ang hihina ng katawan eh. Kundi pagsubok lang, bumibigay na. Diba? Ang hihina na ng kanilang resistensya, no? Kasi, mahihina, no? Kunting pagsubok, ayaw na kaagad. He is infinite, eternity to eternity. Mga kapatid. Ang kailangan lang natin, magpatuloy. Kahit na may mga rough road sa buhay po natin. And number 3, actively cooperate with God. Tandaan mo, mga kapatid, gaya ng ating nabanggit, sa Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. Nagkakalakip-lakip yan. Para at the end, mabigyan mo ng kaluguran ng Panginoon. Mapipraise mo ang Panginoon Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Si Lord pa rin ang bida. Siya pa rin ang bida, mga kapatid. Kahit na napakasama nangyari sa buhay mo, at the end, nagtagumpay ka, sino ang napangalan? Si Jesus. Siya pa rin yung bida. Kaya nga kapatid, actively cooperate. Kailangan maging aktibo tayo na nakikipag-cooperate sa Panginoon. Huwag tayo magtatampo sa Panginoon kapag may mga pagsubok tayong diadanas. Bagkus, hilingin natin sa Panginoon na sa bandang huli tayo ay magtatagumpay. Kasi kasama natin ang ating Panginoon. Amen po. Ano? Question to consider. Sabi po dito, how does knowing that God is actively involved in our daily lives change the way we view our struggle? Paano binabago ng pagkaalam na aktibong kasangkot ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay sa paraan ng pagtingin natin sa ating mga pakikibaka? Tanda natin, anumang bagyo,
anumang pagsubok, anumang pakikibaka sa buhay mo, na kapatid, si Lord actively yan na nakikipag-cooperate sa atin. Diba? Kaya, lagi natin sinasabi, walang Kristiyanong talunan. Tayo po ay mananagumpay. We are more than conquerors in Christ Jesus. Kay Kristo, tayo po ay mananagumpay. Tayo po ay tagumpay na dahil kay Kristo Jesus. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Good morning na po sa ating mga kapatid na ngayon lamang po sila o nag-tune in. Meron tayong replay, mga kapatid. Kung hindi nyo po naumpisahan yung ating live streaming, meron po yan dyan sa ating pong page. No? Pwede natin siyang i-share din sa iba para po ma-encourage din po sila sa kanilang mga buhay. So, purihin po ang Diyos sa araw na ito. Maraming pong salamat mga kapatid sa inyong pong pagsama sa araw po na ito. No? Tunay nga, napaganda po yung ating pong tinapik ngayong araw. Magbigay ito ng encouragement sa atin. Magbigay ito sa atin ng boldness and courage na patuloy sa paglilingkod na kahit may mga pagsubok, may mga struggles, may mga pakipagbaka. Diba? Ito po yung driving force natin para tayo ay magpatuloy at magtagumpay sa laban na ito. Tanda natin, God is actively cooperate. Nandyan siya, nakipag-cooperate siya sa atin. Hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo pinapabayaan. Laging dyan siya, laging kasama po natin sa ating pong buhay. Purihin po kayo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Lord. Give us courage, give us, Lord, wisdom, enablement, Lord God, at, Lord, at confidence, Lord God, na sa anuman laban ng buhay namin, iba-iba man yung aming pinagdadaanan ngayon, naniniwala po ako, Lord God, all things work together for good. Meron ka pong plano. In the end, ikaw po ang may tataas. Ikaw po ang mapaparangalan sa mga bagay-bagay na kaganapan sa aming mga buhay. Gaya po ni Joseph. At the end, nagkaroon ng tagumpay yung buhay niya. At hanggang sa kapanahon natin, tayo po yung nanginabang. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord. Father, sa iyong salita na amin po napagbuli-bulayan sa araw na ito. Purihin po kayo, Panginoon. Dakilain po kayo. At kung din, Lord, sa oras na ito, tiyatok din po, Panginoon, agad ang mga kapatid na nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan. Anniversaries. Lord, kung meron po ngayong umaga, akin po silang, Lord, gini-great, Lord, sa kanilang mga kaarawan at anniversaries po, Panginoon. Pagpalain niyo po sila exceedingly and abundantly. Salamat, all the glory, Lord, honor and praise in Jesus' name. Sa iyo lamang, Lord, at ang papuri, pagluwalhati sa Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless po, mga kapatid, and to God be all the glory. Bye-bye!